You are now watching the full recording of Christ-like Christian Church Sunday worship service. A time of worship, word, and transformation where Jesus is at the center. Ibigay natin. Amen? Surrender natin lahat. Bigay natin yung best sa papuri. Huwag natin ito itago. Huwag natin ito ikimkim. Bigyan mo, Diyos. Ito ang aming dalangin, Panginoon. Bigyan mo, aming Ama, itong dalangin ang aming inabahala. Pawiin mo ang puso yakapin mo kami ng iyong pagmamahal. Di akalain tulad ko'y mamahalin, ngunit pag-ibig na wagas ang iyong hatid. Hindi kami karapat-dapat, ngunit buhay mo ay iyong inalay. Sa kabila ng lahat, iyong tinanggap, tinawag mo kaming iyong anak. Tinawag mo kaming anak. Di mas masukat, di nagkukulang, pag-ibig mo'y sapat sa aming kailangan. Malabis, mabait, umaabang, kagandahan loob at sa aming bukas. Di akalain tulad ko'y mamahalin, ngunit pag-ibig na wagas ang iyong hatid. Di akalain tulad ko'y mamahalin, ngunit pag-ibig na wagas ang iyong hatid. Hindi kami karapat-dapat, ngunit buhay mo ay iyong inalay. Sa kabila ng lahat, iyong tinanggap, tinawag mo kaming iyong anak. Hindi kami karapat-dapat, ngunit buhay mo ay iyong inalay. Sa kabila ng lahat, iyong tinanggap, tinawag mo kami iyong anak. Tinawag mo kaming anak. Papuri, malaki, papuri kayo. Di akalain tulad ko'y mamahalin, ngunit
Ngunit pag-ibig na wagas ang iyong hatid. Awitin natin ang ating Panginoon. Di akalain. Yes, Jesus. Salamat, Panginoon, sa iyong pagmamahal, O Diyos. Ang iyong hatid. Hindi kami karapat dapat. Parinig natin sa Panginoon ang ating mga tinig, ang ating pagpuri, ang ating pagsamba. Sa kabila ng lahat, o iyong tinanggap, pinawag mo kami iyong anak. Hindi kami karapat dapat. Tunay, O Diyos. Ngunit buhay mo ay iyong inalay. Sa kabila ng lahat, iyong tinanggap, tinawag mo kami iyong anak. Hindi kami karapat dapat. Hindi buhay mo ay iyong inalay. Sa kabila ng lahat, iyong
bawat bukas ko, wala nang iba pang inaasam, Jesus, kundi ikaw. Sa'yo ang puso ko, lahat sa buhay ko'y alay sa'yo, Jesus. Jesus, ikaw ang buhay sa mundong ito. Sa bawat sandali ako'y iyong-iyo. Ikaw ang laman ng puso't isipan, sa'yo lamang magpakailanman. Pag-ibig ko sa'yo inaalay, dahil ikaw ang bawat bukas ko, lahat ng iba pang inaasam, Jesus, kundi ikaw. Sa'yo ang puso ko, lahat sa buhay ko alay sa'yo, Jesus, dahil ikaw ang bawat bukas ko, wala nang iba pang inaasam, Jesus, kundi ikaw. Sa'yo ang puso ko, lahat sa buhay ko alay sa'yo, Jesus. Jesus, ikaw ang buhay sa mundong ito. Sa bawat sandali, sa bawat sandali ako, ikaw ang laman ng puso't isipan, sa'yo lamang magpakailanman. Pag-ibig ko sa'yo hinaalay, dahil ikaw ang bawat bukas ko, wala nang iba pang inaasam, Jesus, kundi ikaw. Sa'yo ang puso ko, lahat sa buhay ko alay sa'yo, Jesus, dahil ikaw ang bawat bukas ko, wala nang iba pang inaasam, Jesus, kundi ikaw. Sa'yo ang puso ko, lahat sa buhay ko alay sa'yo, dahil ikaw ang bawat bukas ko, wala nang iba pang inaasam. Haranahin natin ang ating Panginoon. Ikaw, sa'yo ang puso ko, lahat sa buhay ko alay sa'yo, Jesus, dahil ikaw ang bawat bukas ko,
ka. Sa'yo ang puso ko, lahat sa buhay ko ay sa'yo. Jesus, dahil ikaw ang bawat buhay ko. Wala nang iba pang inaasahan. Jesus, kung di ikaw, sa'yo ang puso ko, lahat sa buhay ko ay sa'yo. Sorry pag-aakon. Dahil ikaw ang bawat bukas ko, wala nang iba pang inaasahan. Kundi ikaw. Sa'yo ang puso ko, lahat sa buhay ko ay sa'yo. Jesus, Panginoon. Panginoon. Pwede ba natin panggitin ang pangalan ng ating Panginoon? Panginoon. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, O Diyos. Sa iyo ang luwalhati, ang pagsamba, ang pagdakila, Panginoon. Pwede bang palakpakan natin ng pinaka-the best na palakpakan natin, Panginoon? Hallelujah! Amen! Yan. Woo! Ating awitin, ang awitin na ito, na may saya, na may galak. Pwede ba makita yung ating kagalakan sa Panginoon sa mga oras na ito? Dahil karapat-dapat ang Diyos. Walang ibang karapat-dapat. Amen? Na makatanggap ng papuri natin. Kaya awitan natin ito na may palakpak, pagsayaw, paglundag. Amen po?
sa'yo'y lumalapit. Nagdadala ang halik ng pagkasalamat sa lahat ng iyong gawa. Sa'yo'y sumasabi, ino ang puso na pagsasalamat sa lahat ng iyong gawa. Hindi na mapipigilan pa, aking ihahayag. Jesus, kakilala ka, sa buhay ko'y tataas kita. Karapat dapat ka Jesus, kakilala ka, sa buhay ko'y tatanggap kita. Karapat dapat ka tumanggap ng papuring pagsamba, kakilala ka. Pwede ba natin itaas sa ating mga kamay? Sabay-sabay yan. Tanggapin mo ang pagpuring, tanggapin mo ang pagsamba, tanggapin mo ang pagluwalhati, tanging sa'yo iaalay. Tanggapin mo ang pagpuring, tanggapin mo ang pagsamba, tanggapin mo ang luwalhati, tanging sa'yo iaalay. Tanggapin mo ang pagpuring, tanggapin mo ang pagsamba, tanggapin mo ang pagluwalhati, tanging sa'yo iaalay. Jesus, kakilala ka, sa buhay ko'y tataas kita. Karapat dapat ka tumanggap ng papuring pagsamba. Jesus, kakilala ka, sa buhay ko'y tataas kita. Karapat dapat ka tumanggap ng papuring pagsamba. Jesus, kakilala ka, sa buhay ko'y tataas kita. Karapat dapat ka tumanggap ng papuring pagsamba. Jesus, kakilala ka, sa buhay ko'y tataas kita. Karapat dapat ka tumanggap ng papuring pagsamba. Kakilala ka. Kakilala ka. Kakilala ka. Sa tunay o Diyos, dakila ang Panginoon. Blessed morning po sa Panginoon sa inyo po mga kapatid, kapuso, kapamilya. Mga nagagandahan, nagagwapuhang mga kapatid. Tingnan mo mga katabi mo, maganda ba yan? Pogi ba yan? Yes! Naligo yan! Hindi sinabing maganda pogi. Naligo yan. Yan. Kamusta po kayo lahat? Ayos naman po. Salamat po sa Lord. Iningatan po tayo lahat sa buong linggo, no? Marami nangyari. Marami po nangyari sa isang buong linggo nyo. Kami po ay talaga labis-labis ang pasalamat po namin sa Panginoon kasi yung isang buong linggo talaga ay nakaranas kami ng pagsubok. Alam niyo po kasi si Nathan, kahit alagang-alaga na namin siya na hindi makagat ng lamok, ay talaga namang tinamaan mo ng dengue. Pero sa kabutihan po ng Lord, hindi bumaba yung platelets niya. At yun, naka-recover na siya. Akala lang namin, lagnat lang yun. Pero yun, nung pina-check namin, dengue na pala. So, ingat po tayo mga kapatid sa mga kagat po ng lamok. Ano? Yan. Araw po ngayon buwan ngayon ng Pebrero. Tama po? Parang malungkot kayo.
Huwag mo kayong malungkot kasi ito po ang araw ng ginawa ng Diyos para siya isambahin sa Espiritu at katotohanan. Amen? Kailangan tayo ay nagagalak. At may mga magdadaos ba ng birthday ngayong Pebrero? Wala? Kasi yung Pebrero daw po ay buwan ng kulang sa pera, walang sa joke lang. Yung mga tuksuhan namin kasi nung high school ganun. Ay, Pebrero ang birthday mo, kaya pala. Ganyan. At syempre, ang Pebrero din po ay dinadaos din natin dyan ang Hearts Day. Kung saan yung mga umiibig ay talaga namang kikiligin. At hindi lahat masaya pag Pebrero. Pag Hearts Day, hindi lahat masaya. Nandyan kasi lumilitaw, corny! Alam nyo na yon, mga bitter. O kaya mga broken hearted. Damang-daman naman na po natin yung di ba? Kita nyo naman po sa stage, si Daddy po ang gumawa niyan, tinarabaho po niya for the whole week. At yan, handang-handa na po yan para sa gaganapin po nating Hearts Day event. At sa mga mag-asawa po, sa mag-couple, ang kailangan nyo lang pong gawin ay dumalo, pumunta, umattend. Nang masaksihan po natin ang sama-samang pagdiriwang ng mga araw ng mga umiibig. Hindi araw ng mga puso kasi puso tumitibok lang yun eh. Araw ng mga umiibig. Amen. Sabi mo siya katabi, umiibig ka ba? Sabihin mo, I love you. Titingin pa. Ayan, I love you so much. Alam niyo po, ang Panginoon kasi ay Diyos ng pag-ibig. So, kailangan natin siyang ipagdiwang. Amen. Naniniwala ba kayo dun? Yan. Pero ang tatalakayin po natin ay hindi nahihiwalay sa walking in the light. Yan pa rin po ang tema po natin. Kaninang umaga, ang message kanina ay pinamagatang when darkness touch your lives. Ayan. Na-deliver naman po kanina ni Pastor Amado, ni Daddy. At ako naman po ngayon ang speaker niyo for today. At sana po huwag kayong aantokin. At sana po huwag kayong makakatulog. At pag nakita niyo na po ang katabi niyo ay aantok-antok na, alam niyo na po ang dapat niyong gawin. May permiso na. Hingi tayo ng guidance sa Panginoon, tayo lahat ay pumikit. Aming Diyos, pinupuri ka po namin, pinasasalamatan, niluluwalhati ang iyong pangalan, dakila ka o Diyos, na lumalang ng langit at lupa, makapangyarihan sa lahat. Salamat po Panginoon dahil kami ay pinagkatipon mo po ngayong umaga upang ikaw ay masamba, upang ikaw ay mapapurihan. Lord, i-bless mo po kami ngayong umaga sa iyong mga salita. At hindi lang sa mga salita mo, kundi sa presensya mo na rin po, Panginoon. Punuin mo po ang lugar na ito ng pag-ibig. Punuin mo po ng lugar na ito ng kaligayahan. At sa amin po umiral, Panginoon, ang kaliwanagan, Panginoon. Bigyan mo kami ng pangunawa, knowledge and wisdom, patungkol sa iyong mga salita, ang maintindihan po namin, Panginoon, kung ano po ang gusto mo ipagawa sa amin. Lord, itiwala ko po sa iyo ang mga oras na ito. Samahan mo po kami sa 2 oras pong ito. At ikaw po, Panginoon, ang maidakila, maitaas sa umagang ito. Gamitin mo lamang po ko bilang instrumento ng iyong masustansyang salita, Panginoon. Busugin mo po kami nito. At nawa yung aming kaluluwa, ang aming espiritu ay mabuhay. At patuloy na ikaw, Panginoon, magbigay ng init sa aming mga pananampalataya. Sa iyo po ang papuri pa salamat sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Ayan. When darkness touch your life. Sabihin nyo, darkness. Ano ba ang darkness? Saan ba nagsimula ito? Dark. From the root word dark. Madilim. Pikit kayo. Diba? Pag pumipikit kayo, ano nakikita nyo? Wala. Madilim. So, ganun pala yung pakiramdam talaga ng isang walang paningin. Madilim. Pero sabi ng ating talata, ng title, When Darkness Touch Your Lives. Alam niyo po mga kapatid, hindi tayo exempted sa lahat po ng mga trials, problems ng buhay. Kahit po tayo nakakilala sa Panginoong Hesus, hindi pa rin tayo exempted sa mga problema. At subok na po yan ng lahat. Amen po? May problema ba kayo? Huwag na kayo mamigay, sa inyo na yan. Marami tayong pinagdadaanan at iba nga, hindi na nga nakakasurvive sa mga problema nila. Ang ginagawa na nga lang nila, anong ginagawa? Nagpapakamatay. Kasi hindi na nila kaya ang buhay. Nahihirapan na sila. Pero sa isang Kristiyano na matatag sa pananampalataya, kahit dumating ang problema, nakakangiti pa din. Amen?
Tingnan mo tingnan mo ang katabi mo at ngitian mo. Sabi mo, hi. So when darkness touches your lives, sabi ng Psalms, even though I walk through the darkness valley, I will fear no evil. Sa ibang translation yan, even though I walk to the valley of death. Sino dito nakaranas na talaga nung halos, akala mo babawian na ng buhay? Yes, may mga nakaranas na noon. Parang, Lord, araw ko na ba to? Susunduin mo na ba ako? Pag ikaw ay may sakit, ano pakiramdam mo? Di ba? Para bagang, ang tamlay-tamlay, walang kabuhay-buhay. Ano ulit ang title natin? When darkness touch your lives. Ang Greek word kasi, ang every word kasi ng darkness is kashak. Sabihin niyo, kashak. Kashak. Ibig sabihin ng dark. Literally dark. Pero ang figuratively niya ay distraction, sorrow, gloom. Pag sinabing gloom, yung walang kasiya-siya. Yan, gloom. So, yan pala yung ibig sabihin ng darkness. Tayo, minsan kapag kami problema, hindi talaga tayo mapangiti eh. Kasi iniisip mo problema, hindi ka talaga makakangiti. Nakaka-relate ba kayo? Kata-kata ka naman na may problema ka tapos bigla kang tatawa. Ano ibig sabihin nun? Teka lang, may ang dami kong bayaran. Para ka ng nun, something na. Even though I walk through the darkest valley. Pag sinabi kasing valley, alam niyo po yung dalawang bundok. Tapos dito sa pinakagitna, yung pinakababa, yan yung pinaka-valley. Kasi si David ang nagsulat niyan, na ang ini-imagine niya, siya ay isang tupa. Na kung saan, ang pastol ay si God. Sabi niya, kahit lumakad siya doon sa valley, ibig sabihin, hindi safe sa valley. Kasi nakikita sila at malamang sa malamang makikita sila nasa taas ng mga lobo, mga aso, mga oso. Na-imagine niyo po? At sabi pa nga dito, darkest valley. Sino dito nakarelate na, nakadaan na sa bukid, wala talagang ilaw? Ang umaasa ka na lang doon sa liwanag ng buwan. Ang hirap no. At kapag brownout nga, hindi ka naman talaga makakagala eh. Pero dito, maliwanag pa rin yan, no? kahit may brownout na. Talagang gustong-gusto din ng mga kabataan niya pag brownout, naglalabasan. Pero alam mo yung mga hayop na nasa dilim. Magbigay kayo ng isa. Mga hayop na nasa dilim. Kwago, yes. Bat, yes. Tama yan. Tama yan, children. Tingnan mo yung mga bat. Wala talaga silang paningin eh. Ano lang yun? Sonic wave lang yun. May mata sila pero hindi sila nakakita. Umaasa sila sa pandinig. Kaya hindi sila lalabas ng umaga. Kasi nasisilaw sila. Ha? Walang mata pero nasisilaw. So balik tayo dito. Sabi ni David, even though I walk through the darkest valley, ayaw naman natin. At sino man naman gugustuhin talaga na may lumakad talaga dun sa darkest valley? Wala. Walang magkakagusto na lumakad sa isang madilim na valley. Pero sabi niya, kahit ako ay lumakad doon sa madilim na valley, tingnan natin sa Tagalog, nang manamnam naman natin ang salita ng Diyos. Sabi diyan, kahit na ang daang sabi diyan, kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan. Grabe naman sa Tagalog, karimlan, ano? Ano yung word na yun? Basta karimlan. Oh, yes, madilim, tama yan. Sabi diyan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Wow! Si Lord pala ang talaga natin kasama. Kasi kung gagawin natin na shepherd ang Diyos, kahit lumakad tayo, sabi ko nga kanina, hindi tayo accepted sa problema. Kahit lumakad tayo sa maraming problema, kahit dumaan tayo sa maraming problema, hindi tayo matatakot. Amen. Yes, pwede kang mag-worry,
Dito nga sa isang buong linggo nagdaan, talagang ano na kami, aligaga na kami ni Jack kasi hindi pa ako nagka-dengue. Nagka-dengue na ba ako na? Hindi pa, no? Hindi pa. Si Jack hindi pa, nagtanong eh, no? On the spot. Si Jack hindi pa rin nagka-dengue. Kaya hindi namin din alam alam mo yung sitwasyon, hindi namin alam ang gagawin sa sitwasyon na si Nathan ay nagka-dengue. Tapos iisipin ko pa nga, saan ba nakuha ni Nathan yung dengue na yun? Saan ba siya nakagat? Possible na nakagat. Dito pa sa Lakiwa, ano na yung dengue? Marami na dengue. At iba nga, ikinamamatay pa ang dengue, di ba? Kasi wala daw gamot sa dengue, sabi ng doktor. Talagang kailangan i-hydrate. Ibig sabihin, painumin. Kailangan lagi may tubig. So, ganun na yung ginawa namin for the whole week. Kasi, 3 days na siya nilalagnat, saka pa lang namin dinala sa ospital, pina-check up. So, doon pa lang namin nalaman na may dengue na. Pero hindi pa lumalabas yung mga symptoms. Di ba may symptoms dito? Yung mga batik-batik. Kaya hindi namin din sasabihin na, wait, hindi naman dengue yan. Pero pagdating doon sa doktor, dengue na pala. So, yun yung pakiramdam namin na talagang nag-worry na din kami. Kasi nanaginip din ho ako ng 2 beses patungkol kay Nathan. So, kaya iba yung aking pinagpe-pray talaga. Sabi ko, Lord, wag naman sana. So, yun yung the whole week talaga na pinagdaanan namin. Pero, sa Diyos pa rin talaga kami kakapit. Kasi yun talaga yung natanggap namin eh. Sabi ng Bible, kailangan kay Lord tayo kumapit. Amen. So, yan ang maganda. Hindi tayo matatakot kahit dumaan tayo sa kadiliman. Kahit dumaan tayo sa maraming problema. Amen. Sabi mo siya katabi, huwag kang matakot. Kasi yung darkness, dadaanan mo lang yan. Hindi yan yung destination mo. Huwag mong gawing destination ng darkness. Daanan mo lang. Oo, yes, matatakot ka. Ang dilim naman dito. May possible bang lumabas? Anong pwedeng lumabas dito? Ang dilim. Pero kailangan mong daanan eh. Di ba? Kakabahan ka at may mabilis yung tibok ng puso mo kasi hindi familiar sa iyo yung lugar at wala ka talaga nakikita. Pero hindi yun ang destination mo. Dadaanan mo lang yan. Kaya marami po tayong pag-uusapan mga kapatid. Sana po ay i-enjoy po natin ang talakayan na ito. Kasi hihimay-himayin po natin yung word na darkness. Lalagyan natin ng acronym. Napakahaba yan. Pwede ba ako matulog, Kuya Mon? Mamaya na. Sa inyo ka na matulog. When darkness touch your lives. Una, when darkness of doubt touch your lives. Ano ang doubts? Pagkaalinlangan. Okay po, sabi dyan, doubts that could cloud our faith and make us question our purpose. Noong una, nagtatanong lang tayo, ano ba talaga ang purpose ko, Lord? Bakit ako nandito sa mundo? Nung binanggit na ng Panginoon kung ano ang purpose mo, bigla may nagsabi sa'yo, Christian ka? Christian ka talaga? Yung mga ganong question, mapapaisip ka na lang eh. Christian ba ako? Tapos kaya, pag may binanggit sa'yo, may makausap pa kayo ganito, totoo ba talagang may Diyos? Totoo kaya talagang may Diyos? Nabisa naisip niyo na ba yun? Lumagay na ba sa isipan mo, totoo ka talaga, Lord? Nandiyan ka ba talaga, Lord? Kapag lumagay tayo dun sa doubts, sa pag-aalinlangan, anong sinasabi dito? Lumalabo ang ating pananampalataya. Yung purpose natin, hindi na rin natin makita. Kasi nauulapan. Pag-aalinlangan. Sabi ng James, at kung daw tayo ay hihiling, kailangan tayong maniwala at huwag mag-alinlangan. Amen. Ba't sinabi ni James yan? Kasi yung mga nag-aalinlangan daw po ay para daw alon sa dagat. Na kapag umihip ang hangin, tinatangay na lang. O, dito ka ha. O, dito ka. O, dito ka ha. O, dito. Yun daw yung mga nag-aalilangan, walang paninindigan, walang stand. Amen po? So dapat hindi tayo nag-aalilangan sa ating pananampalataya.
Kasi kapag tayo ay nag-alinlangan, iba po ang mangyayari. Naalala niyo si Peter dun sa bangka? Tapos sabi niya, Lord, gusto ko pumunta dyan. Diba? Sa iyong kinalalagyan. Doon sa dagat yun. Naglakad si Jesus Christ sa dagat. So, ano nangyari kay Peter? Diba? Lumubog. Doon una, talagang pananampalataya niya na makakalakad siya, makapunta kay Jesus, ay nandoon. Kaya siya nakalakad. Pero, dumating yung time na nag-doubt siya. Nag-alinlangan din siya. Bakit? Kasi ang daming distraction. Nakita niya ang alon, nakita niya ang paligid, nakita niya ang bagyo. Kaya siya lumubog. Yan din po tayo mga kapatid. Nagkakaroon lang tayo ng pag-aalinlangan kapag mayroon tayong nakikita ang hindi magaganda. Andiyan pa kayo? Pag all is well, all is good, talaga sa Lord, Lord, praise God, Lord. All is well eh. Pero kapag dumating na tayo sa problema, dumating na tayo sa kawalan, dumating na tayo sa namatayan tayo ng pamilya, minsan maka-question mo rin ng Panginoon. Lord, bakit ako dumadaan dito? Lord, akala ko ba kapag nakilala kita, magiging masaya ako, Lord. Pero bakit ganito yung sitwasyon ko? Andiyan ka pa ba? Nakikita mo ba ako? Nagmamalasakit ka ba talaga sa akin, Lord? Nagmamahal ka ba talaga sa akin, Lord? Kung naalala lang natin si Job, di ba? Si Job, na kahit dumating ang lahat ng pagsubok sa kanya, nawalan siya ng kabuhayan, nawalan din siya ng mga anak, namatay siya ng mga anak. Nagkaroon pa nga siya ng sakit, pero hindi siya nag-alinlangan sa Panginoon. Hindi siya nawala ng faith sa Panginoon. Amen. Sabi dun sa talata na yun, dito sa binasa natin ngayon, ito yung meaning. That person, yung mga nag-aalilangan, should not expect to receive everything from the Lord. Kasi may pag-aalilangan. So, paano ka makaka-receive? Nag-aalilangan ka nga. Such a person is double-minded. Sabihin nyo, double-minded. Isa lang utak natin, di ba? Hati nga lang sa gitna. Pero huwag tayong magdalawang isip. And unstable in all they do. Anong dapat gawin? Huminga ng malalim. Take a deep breath and trust in the Lord. Pag meron ka problema, pag nandun ka sa kwarto mo, pag nandun ka sa bahay mo, marami kang pagsubok, masyado kang maaligaga, worry na, take a time naman na huminga ka ng malalim. Wala kang iisipin lang, kundi si Lord. Tanggalin mo na yung mga problema mo muna sa isipan mo. Hinga ka lang. Kailangan mo rin huminga eh. Sabi mo siya katabi, huminga ka naman. Huwag puro problema ang iniisip mo. Diba? Sabi pa ng Proverbs, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Trust in the Lord. Trust in the Lord. Huwag mong pagtiwalaan ang sarili mong kalakasan. Huwag mong pagtiwalaan ang mahihiraman mo sa labas. Mahihiraman mo kamag-anak. Huwag mong pagtiwalaan kung ano yung nasa business mo o negosyo mo. Huwag mong ilagak lahat ng pagtitiwala doon. Ilagay mo sa Panginoon ang pagtitiwala at siya ang bahalang kumilos. Amen. Kasi pag doon tayo nakatingin, may trabaho naman ako eh, kung ano naman to eh, okay naman to, stable naman yung trabaho ko eh, okay na. Mabubuhay na kami pamilya dito. Paano kapag ikaw ay nalumpo? Huwag naman sana. O di, buho na ang mundo mo. Wala na yung negosyo, wala na yung negosyo, wala na yung trabaho ko, ang gagawin ko. Pero kapag nasa puso mo to, trust in the Lord with all your heart. Ano kaya possible na mangyari? Kahit magkasakit ka, kahit malumpo ka, kahit anong mangyari sa'yo, alam mo merong pag-asa.
Amen. Ulitin ko nga kanina, yung darkness, ano ang Hebrew word? Kasha. It means misery, means sorrow. Pero yung light, sabihin nyo light. Sabi kasi yung darkness is the absence of light. Pinag-aaralan siya sa science eh. Kung kaya daw may dilim kasi wala daw yung liwanag. Ganun daw yun. Pero yung light, ang Hebrew word ng light is or. Sabihin nyo or. O-H-R yun. Ano meaning nun? Knowledge and wisdom. Understanding. Joy. Hindi lang pala talaga siya liwanag. Kasi nung kunirate ni God yung mundo, tsaka yung universo, tsaka yung mga halaman, tayong lahat na nilalang niya, ang nakita niya, dilim. Naalala nyo? Kaya nga sabi niya, there will be light. Kapag ginawa pala nating symbolism, figuratively, nakikita ng Lord, sorrowful ka, misery ka, masyado ka malungkot, there will be light. Kailangan mo ng joy. Masyado kang problematic ngayon Bibigyan ka niya ng liwanag, bibigyan ka niya ng joy. Naintindihan niyo ba? Amen. Baka mamaya, dumadaan na tayo sa darkest valley, hindi pa tayo nagiging aware. Kailangan maging alert din tayo kung nasaan na tayong panig. Baka mamaya kasi nandun, di ba, imagine niyo para tayong mga tupa, si Lord ang ating pastor. Ang saya-saya natin, nandun dinala niya kasi tayo sa batisan. Yan yung unang part ng talata Mga saya-saya natin, kain dito, kain doon, hinga dito, hinga doon, pahinga dito, tulog dito, tulog doon. Yun yung trabaho ng tupa. Pero kapag dumadaan na sa darkest valley, nanginginig na yun sa takot. Kasi hindi na nila alam kung ano ang mangyayari sa kanila. Pwede silang lapain ng kung ano doon. Amen po. Trust in the Lord. Trust in the Lord. Huwag niyo kakalimutan yan. Trust in the Lord. Amen. Pwede mo namang araw-araw yun pagpagising mo sa umaga. Lord, napagtitiwala ko sa iyo. Oh yes, salamat po. May lakas po ako ngayong pagising ko. Pero Lord, ikaw na bahala sa buong maghapon Kasi di naman talaga natin alam nung mangyayari Amen. Amen po. Akala lang namin, linitan, di ba? Ang lakas-lakas, naglalaro-laro. Mamaya, tadapuan pala ng dengue. Hindi natin alam ang kinabukasan talaga, ang hinaharap. Kaya dapat lagi trust in the Lord. Amen. Una natin tinalakay, when darkness of doubt touch your life. Ito naman, when darkness of anger touch your life. Sino dito nagagalit? Amen. Yes, lahat tayo nagagalit. Sino dito di nagagalit? Ipa ako sa cross. Sabi, ang anger daw, ay, parang may kamukha to. Alam niyo kung sino kamukha nito? Tayo to pag galit. Amen. Ganyan ang mukha natin pag galit. Nasubukan niyo bang tumingin sa salamin pag galit? Nasubukan niyo tumingin pag galit? Tumingin sa salamin pag galit? Hindi tayo nakakatingin sa salamin pag galit. Pag masaya, pwede pa. Pag kinikilig, pwede pa. Pwede pa yon. Pero pag galit ka na, hindi mo magawang tumingin sa salamin. Hindi mo makikita itsura mo. Ganito ang mukha natin kapag galit tayo. Amen. Sabi ng Santiago, pwede tayong magalit pero huwag tayong magkasala. Amen. Sabi ng Bible, pwede palang magalit yes, pero huwag kang magkakasala. Amen. Babantayan mo isip mo, babantayan mo din yung galaw mo. Subok na subok kaming dalawa niyang mag-asawa sa mga anak namin. Kasi ang kukulit, di ba? Para dalawa na, katong ba siya 10? Ganun Grabe minsan kami pala nagagalit din Para bang biglang matatauhan. Ay, hindi dapat ganito, hindi ganito Kristiyano. Mga ganun, Minsan nga, nasa true to life naman talaga to. Kahit mga Kristiyano na pag nagalit, lalabas na
ang yes, kulay, ang totoong pagkatao. Lumalabas sa bibig ang mga masasamang salita, mga sumpa. Alam niyo na yun, kung ano yung mga ganun, pag nagalit. Sabi, when darkness of anger touch your lives, ano kayang pwedeng mangyari? Create spiritual distance. It can also make it difficult for us to practice forgiveness. Ang hirap magpatawad. Kasi galit na eh. Sa mga may asawa po, kung kayo po ay nagkaalitan, magpatawad na kasi February na, Hearts Day na. Alam niyo naman yun kung paano kayo manuyo sa isa't isa. Alam din naman namin mag-asawa yon. Diba? Sabi nga kahit ito nga nakakatawa no. Kahit hindi ko kasalanan, yung ganon. Yung kailangan mo magano. Sabi yan dyan. Tapos ikaw naman, Noy? Oo, huwag ka na magalit. Tama naman sinabi ko Gagano niya. Hindi kami yun. Pamisal tarbad niyo pa yun. Mga ganong klaseng mga lambingan. Ayos na tayo. Tapos yung isa naman, kiss muna. Para bagang ang tagal, bago sila maghilo, mga babae talaga. Di lahat. Sorry, joke lang. Joke lang, mga lalaki talaga, ang hirap manuyo. Ang tagal manuyo. Kailangan nyo lang alamin yung tamang word eh. Yung di ba may password, di ba? Paano mga answer ba yung password? Alam mo, dapat yung keyword eh. Ang dahil pa sinasabi. Ay, mga kapailan. Dapat alam mo yung, I love you, honey. Ganun, di ba? Tapos ka naman, ano kasi? Ganyan. Mga lambingan eh. Yan po yun. Kaya, February talaga, ang daming ang daming mga tampuhan kuno, mga ganyan, kunwarian lang mga tampo. Pero yung pala, maglalambing. Para sa February 14, may chocolate. Alam niyo po, hindi biro tong anger talaga. Amen. Ilagay natin sa deep ilagay natin sa deep. Puro tayo, puro pala ako kalokohan Sorry po Lumalabas ang kulit. Yung anger po, napaka-serious ng kalalagayan ng taong galit. Bakit? Ang pakiramdam niya, mag-iinit yan. Tapos gustong manakit. Gustong makasira. Parang ang lakas, full power yung kanyang lakas. Yun yung taong galit eh. Nagagalit ba kayo? Alam niyo yung pakiramdam? Amen. Yung pagka parang hindi mo na makilala ang kaharap mo. Kasi nga galit ka eh. Kaming dalawa ni Jack, pagkagalit kami dun sa mga anak namin. Dahil sobrang kulit nga Baga parang, hindi na namin ma-realize na regalo nga pala to ng Panginoon sa amin. Si Lord nga pala ang nagbigay nito. Ito pala yung kahilingan namin dati. Bigla ganun no? Kaya pagka nagagalit, huwag magkakasala. Amen. Kaya lang ako, patawad sa Panginoon, minsan gumagaang ang kamay Yung, wala naman nagkaka-black eye. Huwag naman kayo mag-isip ng baka mamaya na-black eye, tulog na si Nathan nasuntok ko pala, hindi. Yung tipong palo lang sa puwet, yung kung saan makapal. Saan makapal ang balat. So mga ganun. Kakwento ko pa ba yung pagkabata ko? Wag na, nandito si nanay tatay Yan. Sabi niyan, anger distorts perspective. When consumed by anger, kapag nilamon daw tayo ng galit, people may interpret teachings or situation through a lens of hostility and lalim, leading to misunderstanding of their faith principle or strained relationship with fellow believers. Naintindihan niyo pa mga distort perspective. Hindi na maayos ang perspektibo. Hindi na maganda ang nakikita. Kapag may nagtuturo, hindi naman makatotohanan ang tinuturo mo. Kapag nagbabasa yan ng Bible, wala nang gana. Kasi nga galit.
Hindi na maintindihan ang nangyayari sa kanyang sarili. At lumalayo pa nga sa kapatiran, sa church. Kasi galit. Pwede ba na pagkang nagalit ka this day? Sana puntahan mo yung nagalitan mo. Sabihin mo, Brad, o kaya leader, o kaya kung sino man nakagalitan mo, sis, alam mo, nagalit ako sa iyo kanina. Magtatanong niya, syempre, yung kausap mo, bakit? Ano ba nabanggit ko? Sabihin mo. Kaya nga tayo may freedom of speech eh. Amen po. Nang sa ganon, magkaroon kayo ng reconciliation. Kapag ka yung kausap mo ay naunawahan mo kung ano sinasabi, magkakaroon talaga ng understanding. Amen. Amen. Hindi kayo magkakalayo. Kasi kapag ako galit sa kapatiran, nagalit ako sa kapatiran, ayoko na dito, lalahatin mo. Ayoko na dito sa church. Kakaiba ang mga tao dito, mga ganun. Sabi mo sa iyong katabi, huwag kang magalit, ha? Magalit. Oo, yes, minsan tinatamaan tayo sa message, minsan tinatamaan tayo sa sermon. Minsan pa nga nakakaranas din tayo ng disappointments. Sa church, sa fellow believers. Pero wag naman sana na yan ang mag-drive sa'yo para mawala ka dun sa track mo, sa tamang track mo. Amen. Kasi baka mamaya yung disappointments mo, siya pala yung mga distraction mo dun sa path. Dadaan ka. Siyempre, kailangan ng distraction para mawala yung focus mo. Na-imagine niyo po? Amen. Pero kapag nakita mo yung focus mo, nandun pala sa destination mo talaga, kahit maramdaman mo sila, kahit marinig mo sila, walang epekto yun sa'yo. Amen po? Amen. Pwede tayong magalit. Oo, bakit ba naman kasi mga sinasabi ko mga ganito? Hindi nakaaya-aya yung mga narinig ko, yung mga ginagawa na, hindi nakaaya-aya. Pwede mo maisip yan. Yes. Pero, right on track ka lang dapat. Amen po. Kasi hindi naman mawawala yung disappointments eh. Nandyan yun. Kasi kaya nagkakaroon ng disappointments kasi hindi nila name-met yung standard na gusto ko. Yun. Kaya nagkakaroon ng disappointments. Naintindihan niyo po? Kaya babaan din natin yung standard natin. Ito lang pala yung kaya niya eh. Di doon ako. Para all is good. Amen po. Sabi diyan, anger hinder growth. Holding onto anger can prevent spiritual development, as it often keep individuals stuck in the cycle of conflict rather than focusing on reflection, repentance, and personal transformation. Kita nyo? Hinahadlangan tayo sa paglago ng galit. Kapag lagi tayong galit, nagmamanifest yun sa mukha natin. Baka mamaya, hindi na liwanag ang nakikita. Dilim na pala. Next. When darkness of resentment touch your lives. Ano yung resentment? Defined as holding onto bitterness or indignation towards someone for a perceived wrong. Sa Tagalog niyan, sama ng loob. Sama ng loob. Yung galit kanina, nakimkim, kaya sumama ang loob. Mabaho yun mga kapatid. Kinimkim mo eh. Binulok mo ang galit sa loob mo, kaya kapag yan ay umilingasaw, mabaho yun. Hindi ka aya-aya. Anong ibig mo sabihin, kuya, doon? Ibig ko sabihin, kapag ang nagagawa mo at ang lumalabas na sa bibig mo ay hindi na magagandang bagay, yun yung resulta ng resentment, ng sama ng loob. Kahit maganda naman ang ginagawa niya, pero dahil may sama ako ng loob sa kanya, iba pa rin ang nakikita ko, iba pa rin ang nasasabi ko. Yun ang epekto ng sama ng loob. Amen. Kayo ba may sama ng loob sa akin
Magsabi po kayo mamaya, 5 minutes din tayo sa taas. Confession room. Joke lang. Resentment. Ito daw, ang nagbablock ng connection natin. It will create walls, pader, that can distance you from your real purpose, make it hard for you to engage authentically with your faith community. Kita nyo? Pag may sama tayo ng loob, lalayo tayo sa mga taong kailangan naman tayo matulungan. Hindi na tayo makikipag-usap kasi may sama nga tayo ng loob. Kasi yon ang ating action. Yon ang ating ginagawa. Kapag may sama ng loob, lalayo na lang. Kasi pag nakikita siya, bumabalik sa alaala ang nangyari. Kaya kailangan natin ng forgiveness, kapatawaran. Ano pa ba ginagawa nito? Prevent you from showing compassion to both others and yourself. Ito pa, drain spiritual energy. Carrying resentment is emotional and mentally taxing. Alam niyo po yung resentment, dapat walang puwang sa ating mga puso. Yung sama ng loob, huwag mong bigyan ng pagkakataon ang dyablo sa iyong sarili. Sabi kasi, ang resentment, mga kapatid, multi-layered. Sabihin niyo, multi-layered. Multi-layered emotion. Patong-patong na emosyon. Ines, galit, uot, disappointment. Patong-patong na emosyon na kung saan yan na ang magiging resulta. Ang hirap pala sa kadiliman, ano? Amen. Ano nga ulit ang pinag-uusapan natin? Darkness. Darkness. Huwag na huwag ho tayong mag-stay sa kadiliman. Amen. Kasi ang daming possible na mangyari. Ito pa, when darkness of knowing not touch your lives. Sabi diyan, knowing not, ito pala ang meaning niya, ignorance, lack of self-awareness, or failure to understand spiritual truth. Yung sa Tagalog ba ay, di ko alam yan? Malay ko dyan. May ganun mga nakakausap, ay, hindi ko alam yun. Ibig sabihin pala noon, yung mga hindi nila nalalaman kung ano ang dapat nila malaman o maintindihan. Sabi diyan, ano ba pwede mangyari? Keep you stuck in unhelpful pattern. May lead you to repeat harmful behaviors or make choices that distance you from belief. Alam niyo mga kabataan, hindi natin namamalayan, o kahit yung mga adult na, hindi natin namamalayan kapag tayo ay hindi ko naman alam yan eh. Hindi ka na lulugar doon sa pagkaalam, hindi ka na mag-e-explore, hindi ka na mag-search, ano mangyayari? Sabi dyan, stuck ka na doon sa pattern na hindi makakatulong. Amen. Habit na ang mangyayari. At ang malala pa dyan, harmful, mga kapatid, harmful. Ano ba yung mga nakaka-harm sa ating kaisipan? Gadget, mga kapatid, gadget. Kapag tayo ay wala ng control sa pag-gadget, atak dito, atak doon, ala na. Hindi mo na aalamin kung anong dapat mong malaman. At sasabihin mo na lang, ay, hindi ko alam yun. Ito pa. Sabi diyan, lead to misinterpretation. Lack of knowledge can cause you to twist spiritual teaching to fit personal desires. Naintindihan niyo po mga kapatid? Natutwist yung spiritual teaching.
Tapos, ang gusto pa, kailangan mapit yung own desire. Ang gusto lang mapakinggan, mga kapatid, ay yung magagandang mensahe. Hindi yung mga bagay na dapat nilang marinig. Ano bang gusto marinig ng mga tao talaga? Puro pagpapala, puro blessing. Anong verse sa Bible ang meron nun? And all these things shall be added unto you. Yun ang gusto ng mapakinggan ng mga tao kasi blessing yun eh. All these things shall be added unto me. Wow! Ang ayaw nilang marinig, ano? Huwag ka nga hatol para hindi ka hatulan. Magpatawad ka. Ano pa ayaw na mapakinggan ng mga tao? Ibigin mo ang iyong kaaway. Pag mga ganyan topic na, umpisa pa lang ng sermon, kahit dilat, di ko itulog. Kasi ayaw nila mapakinggan. O, syempre, gusto naman talaga natin mapakinggan. Ang saya-saya kaya pakinggan doon, blessing. Oh. Lord, thank you, blessing. All these things shall be added unto you. Pero ano ba yung nauna doon? Seek, keepers, the kingdom of God. Ano ba yan? Maghahanap pa ako. Tinatamad ako maghanap eh. Kasi keepers pa. Ayoko noon. Ayoko magbasa. Ayoko umatin. Ayoko nga umatin ng D-group eh. Nakakatamad doon. Nakakantok. Tapos ang gusto mo lang, and all these things shall be added unto you. Yan! Yan ang gusto ko. Shall be added unto you. Bahala kayo. Sa mga taong ayaw talagang makinig ng ayos. Na dapat malaman mo na dapat meron kang alam. Sabi nga ni Kuya Kim, iba na ang may... Bakit daw? Di ko na alam eh. Knowing that, di ko alam eh. Bahala si Kuya Kim doon. And sabi pa, when darkness, negativity touch your life. Sabi nyo, negativity. Nakakabulol? Kunti lang. Sabi diyan, negativity focus on what is wrong or lacking. Kapag nasa dilim pala tayo, mararanasan din natin yung pagiging nega. Sino dito nega? Batuhin! Lakas eh, no? Ang hirap kaya kasama yun, yung mga nega. Ang tawag ko nga doon, negatron eh. Negatron! Ano yung mga nega, yung papasyal tayo, kagari ganyan. Minsan nga kapamilya mo ba yun eh. Yung mga negatron, papasyal tayo sa restaurant. Pag nandun na, kakain na tayo, sabihin, ang mahal naman dito. Punta tayo dito. Kapagod! Nega. Ba't ka doon na? Ang baho! Nega. Ang hirap kasama. Kaya kasama mo pa nga minsan, hindi ka aware na nega yun eh. Kasama mo, naglalakad, tapos nega. Kaboring kasama ang mga negatron. Kasi ang nakikita lang nila, puro mali. Amen po? Yung minsan, wala ka nang pagdala sa kanya ng restaurant eh, kasi lahat nakainan na niya na. Tapos lahat din may kapintasan na nabanggit. Wala na, saan pa tayo pupunta? Doon lang tayo sa tabi-tabi, turo-turo. Doon sa kwek-kwek. Ganon. Asan yung remote ko? Ayan, sa sobrang daldal, wala na. Ang madali tayo. Anong oras na? Negativity acts as a filter that distort perceptions, making it hard to recognize grace, beauty, or lesson in challenge. Tingnan nyo, hindi nyo naman, ang isang nega, hindi siya magiging aware doon sa kagandahan ng paligid eh. Sa kagandahan ng restaurant, ang ganda-ganda ng restaurant, no? Kahit fast food yan, ikaw naman sarap na sarap ka, hindi ko pa spaghetti. Kasi, ayoko niyan. Nega,
hindi ma-appreciate. Pala kayo. Sabi pa, nakakailan na tayo? Darkness. Nasa A na tayo. Malapit na mga kapatid. Uwi na kayo eh. Gutom na ba? When darkness of error touch your lives. Error. Sabihin nyo, error. Ano yung error? Causes spiritual stagnation. Repeating the same errors without, may H yung without reflection can create cycle of guilt, shame, and defensiveness. Alam mo yun? May mali na nga ako, tapos pagtatanggol ko pa sarili ko, kasamahan niyo pa ba ako? Hindi na. Ang klase ng tao na yun, ma-pride. Kasi hindi ako umaamin sa pagkakamali, ma-pride ako. Amen? At ayan, magkakaroon ng defensiveness. Kailangan pa ipagtanggol ang sarili. Ano pa? Keeps you stuck, preventing progress in cultivating virtues of defending your connection to God. Ano pa? Damage relationship mistakes. Damage relationship mistakes that harm others or breach community values can strain bonds with fellow believers and erode trust. Para pala ako si Bayani pag magbasa eh. Ang lalim kasi ng Englishan eh. Pero error, sana po, naiintindihan po natin na kapag yung pagkakamali, nakakadamage talaga ng relationship. Kahit isang pagkakamali, nakakadamage ng relationship. Amen po? At magsisimula ka dun sa doubt eh. Umpisa mo na naman sa doubt, sa pagdududa. Kapag nagkamali na, sa mga mag-asawa, di ba? Danas nyo ba yun? Minsan magdududa na, okay sa mga girlfriend, boyfriend, di ba? Pag mga, alam niyo yung duda? Kasi nagkamali na once eh. Pagdududahan na. Yung pagka parang nakahalatag yung cellphone mo, parehas, nakalatag ang cellphone nyo. Pero, alam mo yun, yung makikita ka, ayaw mong patingnan ang messenger, ayaw mong patingnan ang social. Bakit? Kaduda-duda talaga. Di ba? Kami mag-asawa, hinahayaan na namin eh. Basahin mo, mag-enjoy ka dyan. Wala namang pagdududaan eh. Amen po. Kayo din po mga kapatid. Ang kailangan lang, yes, alam niyo po, nagkamali din kami. Nagkamali ako sa asawa ko noon. Di pa kami kasal nun eh. Ganun. Pero, hindi ko mo na hindi ko mo nagkasala ako noon, ay pangahawakan niya na yun na pagbabara ko, sino ka-chat mo? Hindi na niya gagawin yun. Diba? Kasi, kailangan ulit ng kapatawaran, forgiveness. Amen po? At kailangan, hindi na talaga gawing habit o paulit-ulit o routine, cycle na magkamali. Amen po? Amen. Once is enough. 2 is too much. 3 is poison that kills you. Amen po? Sa akin, 1 is enough. 2 is kotong. Kulit ka, ha? Hindi, joke lang. Joke lang mga kapatid. Ayun na. When darkness of sickness touch your lives. Grabe, ang hirap pala sa darkness. Ang daming mangyayari. Si dito nagkasakit na? Aba, lahat tayo. Yes, lahat tayo nagkasakit. Anong pakiramdam na may sakit? Sakit ng bulsa. Marami. Sakit ng bulsa do. Di, yung pakiramdam natin na mamamaalam mo ba ako? Kailangan ko na ba mag-chat sa mga kamag-anak ko? Ang dami mo iniisip eh. Tapos, alam mo yung pakiramdam na may sakit ka, hindi mo na alam na gamot ay inumin mo, moriatic na inumin mo. Hindi mo na alam, hindi tumatalab. Ano mong kailangan gawin? Yes, sickness weakens our body. Yes, totoo naman yan. Pero, kapag ang sickness ay dumako din sa faith mo,
nagkaroon ng sakit yung faith. Ano ibig sabihin nun? Tatamlayin ang faith mo. Hindi ka gaganahang magbasa. Hindi ka gaganahang mag-devotion. May sakit na kaluluwa mo, may sakit na espiritu mo, hindi mo pa alam. Yung body natin, pag nagkakasakit, anong ginagawa natin? Paracetamol. Biogesic. Baka naman, nag-promote pa. Yun ang hinahanap natin, gamot. Pero yung kaluluwa at espiritu natin, pag nagkasakit, ano hinahanap natin? Yes, dapat Bible, tama yun. Dapat salita ng Diyos, dapat messages, o kaya naman kapag gusto mo talaga na may mapakinggan, tas kaya lang abalang-abala ka sa mga gawaing bahay o sa trabaho, magpatugtog ka. Worship song. Makakatulong sa iyo yun, mga kapatid. And when darkness attack your soul, last na to. Ano yan? Will, mind, and emotion. Yun po kasi yung sangkap ng soul. Sino ito may kaluluwa? Amen. Lahat ng emotion, dyan ang gagaling. Lahat ng iniisip, dyan ang gagaling. Lahat ng kagustuhan, dyan ang gagaling. Sa soul. Kaya kailangan dapat nating alagaan, mga kapatid. Again, yung soul po ay regalo ng Panginoon sa bawat isa. Naniniwala kayo? Amen. Dapat nating ingatan, dapat nating alagaan kasi yung soul natin, in the end of our lives, saan pwedeng mangpunta? Sa langit. At kapag hindi tayo tanggap sa langit, ano mangyayari? Impyerno. Walang balembang ha, hindi yan hindi yan wilderness, ang tawag doon, magagala. Andiyan yung kamag-anak mo, nagagala. Walang ganon. Dapat pag namatay, langit ang punta. Gusto niyo ba daw sa langit? Amen. Sino mauna? Sige. Pero lahat tayo sa langit ang destinasyon. Amen. Wala ditong pababa ha. Kailangan natin ingatan po ang soul. Kasi ang diablo kumikilos din. Double time na sila, mga kapatid. Amen. Ako din double time na. Overtime na. Magdo-double time na po ang mga kaaway para ikaw din ay tuksuhin. Yan, tutuksuhin ka muna niyan hanggang sa magkasala ka, hanggang sa mamaya maranasan mo na lahat ng mga pinag-usapan natin about darkness. Yan po yun. Pero balik tayo dito sa pinakaunang talata natin. Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me. Amen. Your rod and your staff, they comfort me. Amen. Ito pa isa. Surely your goodness and love will follow me all days of my life. I will dwell in the house of the Lord forever. Ang ganda ng psalmist kasi sabi niya, gusto niya nasa simbahan. Gusto niya forever nandoon. Bakit? Anong meron sa simbahan? Nararamdaman niya ang presensya ng Panginoon doon. Nakakapagmuni-muni siya at nakakapag-meditate siya ng maayos. Amen? Amen. Sabi mo siya katabi, ikaw ba excited ka ba sumamba? Dapat excited lagi tayo. Remember, tandaan, darkness does not eliminate light. Naunawaan po, hindi kailanman magagapi ng kadiliman ang liwanag. Amen. Come on. Ang gagawin lang yan, lalong paliliwanagin ang liwanag. Amen. Kaya nga, sabi ng Panginoong Hesus, ikaw ang ilaw ng sanlibutan. Sabi mo siya katabi, ikaw pala yon? Ikaw pala yon? Ikaw ang ilaw ng sanlibutan. At hindi ka kailanman magagapi ng kadiliman, ng darkness. Lahat ng mga pinag-usapan natin, yon ay warning sa atin, mga kapatid. Na kung saan kapag tayo pala ay nasa kadiliman, yon ang pwedeng mangyari. Hanggang bukas pa nga dapat talaga tayo kasi kulang pa yun eh. Joke lang. Kaya nga po mga kapatid, when darkness touch your lives, alam nyo na ang gagawin. Lapit tayo sa Panginoon, focus tayo kay Jesus, humingi tayo ng gabay. Amen? Tayo lahat ay pumikit. Salamat po sa kanyang mga salita at sana po ay napagpala tayo ngayong umaga.
Napakabuti mo, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Dahil binigyan mo po kami ng warning. Babala. Na kung saan kung mag-i-stay po kami sa darkness, sa kadiliman, ang daming posibleng mangyari. Tulungan mo po ko, Panginoon, na lumakad patungo sa destinasyon. Gabayan mo po kami, Panginoon, ay yung mga anak na naririto sa kanilang landasin. Iba-iba po kami ng purpose, iba-iba po kami ng gampanin, iba-iba kami ng task. Yung iba, nanay, yung iba, tatay, yung iba naman, mga dalaga, binata, mga kabataan. Iba-iba rin po yung gampanin araw-araw. Pero Lord, nagkakaisa po kami, Panginoon, ngayong umaga sa paniniwala na Ikaw, O Diyos, ang siyang nakakakita ng lahat sa amin. Na kung saan, Lord, patuloy mo kaming ginagabayan even though I walk in darkest valley. Lord, yung mga problema po namin kinikimkim, hindi po namin nababanggit sa ibang tao. Ikaw po nakakabatid na ito, Panginoon. Lord, tulungan mo po. Tulungan mo po. Mahabag ka po, Panginoon. Maring ang iba sa amin dito, tagal na nagpe-pray. Umaasa sa katugunan mo, Panginoong Jesus. Lord, abutin mo po sila, i-comfort mo po sila, Panginoon. Lord, yung mga anak ko na naririto, sa Mopas, hirap na sa mga pagsubok, sa mga sakit na kanilang dinadanas. Lord, abutin mo po sila, Panginoon. Yakapin mo po sila, O Lord. Mahabag ka po sa kanila, Panginoon. Tulad ko'y mamahalin, ngunit pag-ibig Po, pagbalas, Panginoon. We worship you, Jesus. We worship you. Hindi kami Ito yung oras, ito yung time. Pwede kang mag-meditate kahit 2 minutes lang. Wala kang iniisip kundi ang Panginoon. sa kabila ng lahat. Pwede kang mag-pray. Pwede kang magdasal. Anak, Pwede mong damhin ang presensya ng Panginoon. Worship you, Jesus. Worship you. pag-ibig mo'y sapat sa aming tulad ko'y mamahalin, ngunit pag-ibig na wagas ang iyong hatid. Hindi akalain, tulad ko'y mamahalin, Trust in the Lord always. ang iyong In the Lord always. kami karapat-dapat. Yung pangalan, Panginoon. Isang bahay na. Buhay-buhay, Madakila. iyong inanay. Pwede ba tayo lahat na isumayo? Kabila ng lahat, Papurihan natin ang Panginoon. iyong Makita ng tinanggap. amin na. Tawag mo kami, Panginoon
kabila ng lahat, iyong tinanggap, tinawag mo kami iyong anak. Tinawag mo, tulad ko'y mamahalin, ngunit pag-ibig na wagas ang iyong hatid. Hindi akalain, tulad ko'y mamahalin, ngunit pag-ibig na wagas ang iyong hatid. Sabay-sabay po tayo. Hindi kami karapat-dapat, ngunit buhay mo ay iyong inalay. Sa kabila ng lahat, iyong tinanggap, tinawag mo kaming iyong anak. Salamat sa pribilehiyo, Panginoon. Salamat sa opportunity. Salamat sa chance na maging kami yung anak, Panginoon. Thank you, God. Buhay mo ay iyong inalay. Sa kabila ng lahat, iyong tinanggap, tinawag mo kami iyong anak. Huwag tayo magsawa. Hindi kami karapat-dapat, ngunit buhay mo ay iyong inalay. Sa kabila ng lahat, iyong tinanggap, tawag mo kami iyong anak. Hindi kami karapat-dapat, ngunit buhay mo ay iyong inalay. Sa kabila ng lahat, iyong tinanggap, tawag mo kami iyong anak. Kabila ng lahat, iyong tinanggap, Salamat po, Diyos. tawag mo kami iyong anak. Sa kabila ng lahat, sa kabila ng lahat, iyong tinanggap, tinawag mo kami iyong anak. Pwede ba nating palakpakan? Pwede ba nating pasalamatan ng Panginoon?